Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong August 16, 2025. Assalamualaikum, ako nyo Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Maayong buntag, Kabangsamoro, ako naman si MJ Alvarez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7 or sa Voice FM 92.1 DXJC at sa Gabay FM 97.7. So kahit FM or AM po ang kaya ng inyong mga monitors, no problem, dahil napapakinggan niyo po kami kahit sa AM or FM man kayo nakatune in. At ang mga Facebook pages po ay napapanood tayo doon sa mga nabanggit na ni Jeff, no? Ulitin ko, MSSD Region, Provincial Branches, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa Bangsamoro Media Productions and of course sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre sa Tawi-Tawi, tayo ay naririnig na sa pamamagitan ng Radio Swara 99.1 DXSL Sunlight FM. Batiin natin yung mga taga-Tawi-Tawi, Marayaw Adlaw. Marayaw Adlaw. Ayun. At syempre bukas po yung hotline number natin palagi naman, 24/7 yan. Pwede kayong mag-text dyan. Text lang po ha. Reminder natin kasi may mga nagko-call. I-text nyo lang po yung number na yan. Naka-flash po sa screening nyo kung kayo po ay naka-monitor sa atin via Facebook Live. Ang number po ay 0919-480-4265. 0919-480-4265. Kung radyo po ang monitoring ninyo, isave nyo po yan sa phone book ninyo. Ulitin ko yung number, dahan-dahan lang. 0919-480-4265. Lagi po tayong open sa pagtanggap ng mga comments, suggestions, clarifications. Kung may questions po kayo, kung meron po kayong gustong isumbong, i-text nyo po sa number na yan. At makakarating po yan sa kinauukulang department. Yes, at lahat ng mga program focus natin. At meron din tayong grievance officers na nakabantay sa atin. Ayan, at syempre naging posible ang programa na Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa ating butihing minister, Attorney Raisa Jajuri, na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Good morning, Minister Raisa. Yes, good morning. And of course, good morning din sa mga employees ng Ministry of Social Services and Development, BARM, dahil nagmo-monitor sila sa atin ngayon. Lagi naman yan. Salamat sa suporta ha. Atin-atin talaga ito. And of course, syempre, kay Ma'am DG. Kay Sir DG. Kay Sir DG. Ayan. At syempre mga division chiefs dahil sila din talaga ay sumusuporta sa ating programa. At gusto natin batiin live, nandito na sila, mamaya. But yung mga nag-like sa ating mga teasers pala, no? Yung ating mga top sharers, mga top likers. Magandang umaga sa inyo. Mohaira Palunsay, Anisa Limbotongan, Hasanali, Mayang Buntag, Umo Hamaludin, yan, assalamualaikum, Hamida Abdila and Rainisha Kasulutan, yan, mapita.
And then kay Robilin Martinez Zailon, good morning. Lay Pontinuela Isnani, Eda Kasim Unos, Noain Amoran Daki, at Jai Easy Florentino. Yun. Ayan. Excited na tayong lahat no para sa pag-uusapan natin. Kaya naman, ano ba talaga ang ating topic ngayon morning? Kasi ang sabi ko pa naman, magkukwentuhan tayo. Oo, magkukwentuhan tayo. Pag-uusapan, today's August 16, we're live, no? Baka kasi kanina sabi, akala ko mali yung kay date mo. Baka. Maano naman ako, ano tawag din, ma-victim na naman ako. Oo, August 16 today, but ang nagko-commemorate tayo sa World Humanitarian Day, that is on August 19. Yun. World Humanitarian Day. Ibig sabihin, ito ay pagpupugay sa lahat ng mga humanitarian workers around the world. At syempre sa Bangsamoro, kung saan patuloy na nagpo-provide ng life-saving support. Minsan, iniiwan yung pamilya, kahit sila mismo din ay biktima ng mga kalamidad dahil sila ay mga humanitarian workers. Sus, MJ, sino ba yung mga humanitarian workers na yun? At bakit ba natin pag-usapan dapat? At mag-google talaga tayo ng 1 hour for the program para pag-usapan lang sila. Pag-uusapan natin tuloy ang kahalagahan, pagka-epektibo at impact ng voluntarismo, humanitarian work sa ating Bangsamoro communities. Malalaman natin kung bakit sila importante sa ating komunidad at bakit sila importante sa iyo. At para tulungan tayo na maintindihan yung kanilang trabaho at kung anong ginagawa talaga nila, kasama natin ngayong umaga si Sir Rasul Tino, RSW MPA, Social Welfare Officer 2 from the Disaster Response and Management Division ng MSSD BARM. Ganun din si Ma'am Sheila Zacarias, ang para-social worker po mula sa Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City, ND Village. Shout out sa mga taga ND Village dyan. Nandito na po ang inyong representante. And shout out pala sa De La Cruz family dyan sa Block 8. Ma'am, kilala niyo po ba yan? At Ma'am Gasita, yan, kay Ma'am Diding Gasita. Marami tayong suki dyan sa ND Village. Oo, marami tayong suki dyan. Good morning sa inyong lahat dyan. Ayun. And pabatiin na natin sila. Sige po, start with Sir Rasul and then Ma'am Sheila. Magandang umaga sa inyo. Welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Hello po, good morning po sa inyo lahat, sa mga sa nakikinig po ng programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Jeff, kay Sir Jeff at saka kay Ma'am Jeff po sa pag-imbita po sa akin dito para po makashare po ng mga experiences po natin po dito po sa programa po ninyo bilang isang humanitarian worker po ng MSSD. Ayun. Si Ma'am Sheila naman. Good morning po, Sir Jeff and Ma'am MJ and Sir Rasul at sa lahat po mga taga-subaybay po ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service po. Good morning po. Batiin mo yung mga kapitbahay mo, ma'am. Alam ko na nakikinig na sila. Hello po, Alam mo ba, ang dami nating mga suki sa ND Village. Taga saan po kayo? Anong block po kayo doon? Block 20 po. Block 20. Malapit kaila Olivo. Hindi po. Ay, malayo pa. Para memorize mo mga tao sa ND Village. Hello sa mga taga ND Village. Yan, sa Olivo family dyan. Okay, sige. Doon muna tayo sa paintindihin muna natin siguro ano ba yung humanitarian worker. Kasi syempre gusto maintindihan ng ating audience Sir Tino, kung bakit natin kailangan pag-usapan yung humanitarian worker. 1 hour talagang gugugulin natin para pag-usapan sila at bigyan sila ng recognition. Sino ba ito sila? Ano ba ang kanilang ginagawa? Ito pong humanitarian worker po, ito po yung mga professional or di kaya mga volunteers na kung saan nagsaserve sila sa community, kung saan sa mga, especially sa mga distress like yung mga affected na mga disasters. So sila po yung parang nagbibigay ng liwanag sa panahon na kung saan is nasa madilim na episode sila na kanilang buhay. Halimbawa, Kandila ba ito? yes. O bumbilya ba ito? Kasi even me po na ako po personally naging fire victims doon din po kami, no. Kita po yung na meron pong nag-abot sa ng 5 kilong bigas during that time na kung saan is
madilim yung Utak mo, as in. ganun po, no? At yung mga frontliners, no? Frontliners sila. Yung humanitarian worker po ang nakikita ninyo kapag kayo po ay nakapila sa mga ayuda na ibinibigay, kung kayo po ay galing, meron po kayong naging biktima po kayo ng disaster, sabihin mga kalamidad, na andyan po sila para tumulong. Conflict din. Conflict, kung mayroon pong gulo sa inyong lugar at kayo po ay napaalis o nag-evacuate o kayo po ay backwit, yung mga tumutulong po sa inyo ay mga humanitarian workers. Yung mga iniiyakan nyo po at sinusumbungan ng mga problema ninyo at ipinararating sa mga kinauukulan yung mga hinaing ninyo, yan po yung mga humanitarian workers. So nakikita nyo po at this very early kung ano ka-importante yung humanitarian workers sa buhay, lalo na buhay natin, lalo na doon sa mga komunidad na madalas nasasalanta ng kalamidad at madalas mayroong armed conflict. Yes, oo. Ayun. Sige. So, kaya naman, I-ano natin? Pakwentuhin natin sila. Sige. Gusto ko sana malaman muna, MJ, kung kaya no explain ano-ano ba yung mga responsibility ng isang humanitarian worker. Based on your experience, Sir Tino, ano po ba yung mga pangunahing responsibilidad ninyo sa komunidad kung saan po kayo nagtatrabaho o tumutulong? Yun po, no, ako po nagpapasalamat po na nagiging trabahante po ng MSSD kasi naging tulay po ako, no, para po makatulong po sa ating mamamayan sa BARM. Yung gawain po ng humanitarian worker is fulfilling sa akin kasi din kasi nagiging party ka ng solusyon. Before kasi naging biktima ka, ngayon naging party ka ng solution pa. Nasi-share mo, kaya nag-extend ka nag-render ka ng service na higit pa doon po sa TORs mo, yung responsibility mo as government employee. So yun po yun, very very fulfilling po. Napakasaya po na nilalapit po sa iyo, no? Dala po ng bigas, alimbawa po ng beneficiary, pasalamat sa iyo na, sir, maraming salamat po dito po sa binigay nyo. Yung mga galing po, mga simpleng feedback po galing sa kanila. Nakaka-flip po talaga ng damdamin. si Sir Rasul naman ay nandito, si Sir Rasul ay isa sa maraming mga workers ng DRMD, no? Si DRMD kasi yung Disaster Response and Management Division ng MSSD, ito yung mga frontliners talaga. Sila yung talagang pinakaunang grupo, team ng MSSD na nandun kapag ka may mga nangyayari, no? Pero gusto kong tanungin si Ma'am Sheila. Kasi alam mo, itong mga katulad nila Sir Rasul, aral yan eh. Pinag-aralan ng maigi yung kanilang trabaho. Pero si Ma'am Sheila, isang para-social worker. Pero medyo yung challenge doon sa kumusta ba yung pagiging para-social worker? Pwede ba, Ma'am Sheila, ikwento niyo naman sa amin kung paano siya nagsimula? Paano mo na-embrace yung pagiging para-social worker? Anong nangyari at bakit biglang naandyan ka at tumutulong ngayon bilang para-social worker at isa ng humanitarian worker? Yes po. Ang bale, 2022 po, nung tinawagan po ako ng magte-training po sa MSSD bilang maging isang para-social worker. And then doon po yung nasubok yung aking kakayahan po na yung pong payak na hangarin ko pong makatulong sa Sandali, kapwa. Ma'am Sheila, bakit ka tinawagan? Ano naman yung qualification mo? Anong nakita nila sa iyo? At tinawagan ka? Saan ka ba nanggaling? At anong ginagawa mo dati? At bakit na-consider ka to be one of the trainees at maging para social worker? Well, bukod po siguro sa at ang tawag nito yung maunawain ka sa kapwa, and then minsan nagiging advisor ka din po. Siguro, yung po sigurong nagdala din is yung pong tinapos ko na BS Social Works po. So nag-graduate as BS Social Yes Work. po. At siya ay isang community volunteer. Community volunteer ka na dati. Kaya naman na-consider ka, oy, si Ma'am Sheila, natin, isali natin dahil magaling yan. Oo. Kasi ginagawa niya. Oo. So, sige po, ituloy niyo So, po yung doon kwento. po doon po talaga nasubok ang aking pasensya sa pagiging para-social worker. Kasi, after po ng training namin, 2 weeks after po is nasunog po yung RH7. So, doon po talaga, yung
yung unang pagsubok ba na yung sinabak po ako sa tunay na trabaho. Kung paano po gabayan ang mga nasalanta po yung nasunugan. So, yun, Hindi po. so bale, sa tagal po, nung natapos po na almost 2 days po akong nag-assess sa kanila. So yung makita mo yung bata na nagugutom, na halos iyak ng iyak na hanapan mo ng paraan para lang mabilhan mo ng gatas. Yung bang makita mo na yung tao na naka-bedridden, may namatay pa pong yung nakaburol pong inilabas po sa bahay. So masasabi niyo pong di bali pong manakawan, huwag lang pong masunugan. Oo. So, Ma'am Sheila, ano daw yung sabi sa training ninyo, ang role mo o papel mo bilang para social worker, and then nung sumaba ka na sa real world, na-compare mo, tama ba o merong nadagdag doon sa trabaho na Sa actual. sa actual? Kasi may binabanggit yan ito yung trabaho ninyo sa role, sa training. So- pero pagdating mo sa actual, meron bang nadagdag doon sa mga nabanggit? Meron bang kakaiba? Meron ka bang na bigay na extra aside from the expected work sa iyo? Yes po. Oh, Meron sige po. naman po. Bali Ano po, sinabi doon sa training nyo? Ano daw kami ang po role ay mo? magsisilbing gabay, bantay, tulay at kaagapay po. So bali yung gabay po, kami po yung magbibigay direksyon at impormasyon sa mga pamilya o individual, lalo na po sa panahon ng krisis. Halimbawa, sa actual, paano po kayo naging gabay doon sa yung binagit niyo po na example? Opo. Kami po yung nagtuturo sa kanila kung paano ang dapat nilang gawin, kung saan po sila hihingi ng mga tulong. And then, ang sunod po ay Bantay po kami. Kayo naman yung bantay. Opo. Sinisigurado po namin ligtas ang bawat isa po sa komunidad. ginawa pa kayong gwardiya ngayon. Sige, so pagdating doon sa actual, tama ba? Naging bantay ka po ba? Paano po? Nagmamonitor po kami sa Oo. bawat pamilyang apektado po. Tapos nire-report niyo, ito may sakit, ito may ganyan, may kulang dito sa gamot, may kulang dito, Yes po. merong ganun. So naging bantay talaga kayo sa kanila. Yung isa, And then naging tulay po kami. Kami po ang nagiging tulay po ng mga taong nangangailangan po patungo po sa gobyerno po, sa ahensya po ng gobyerno. Naging tulay pa. Opo. Ano ba? So, ano yung Naging una? Gabay. Gabay? So, naging counselor sila. Pangalawa, naging bantay, naging Bantay? security guard. Pangatlo, naging tulay, engineer. gabay, bantay, tulay. Tulay, madaling matandaan, no? Pag dilagyan kasi natin ng humor yan, mas madaling matandaan. So, tulay, nagiging bridge po kayo. Hindi po ito yung tulay yung inaapakan na. Tulay po yung ginagawa pong daan. Sila po yung nagiging daan para maparating doon sa mga kinaukulan yung pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Lalo na yung mga biktima ng mga sakuna, mga biktima ng kalamidad, mga biktima ng armed conflict. No? So, yun po yung role nila, nagiging tulay din po sila. And yung next po, Ang kaagapay po. kaagapay. Opo. Oh, karancho. apat. Oo, nagkarancho pa sila ngayon. Yes po, partner. Sige, naging partner kayo. Paano po yung nangyari doon sa actual? Naging kaagapay? Balik kasama po sa hirap at ginhawa, hindi lang po sa pagbibigay tulong, kundi tagapakinig, umaalalay po. Opo, sa bawat hakbang po na Kasi sa- pagbangon ng oo. komunidad. Kasi sa actual nga, hindi lang simpleng mag-aabot ka ng tulong, no? Mag-aano pa yan, kuha namin, ganito, ganyan. So, maririnig mo lahat ng mga hinaing, no? So, hindi yung simpleng physical, pati emotional mo talagang apektado. So, kumusta po yung pagganap ninyo ng mga tungkulin na yan doon sa komunidad kung saan kayo kailangan? Well, hindi po madali. Oo. Pero, ang para sa amin po is taus-puso namin ginagawa po ang aming tungkulin para po matulungan po silang makabangon po sa kanilang Sa kanilang kinalalagyan. opo, sa kanilang Oo, kinalalagyan. lalo na pagtulog sila, kailangan nila bumangon, char lang. So, Sige. makikita mo naman sa mga photos, yung lahat ng involvement ni Sheila. Na Ayun. kahit saan, no, napupunta siya, papel, bit-bit, punta sa area, no? Yun. So, makikita natin na yung role ng para-social worker ay isa din talaga ito sa napakagandang initiative ng MSSD, no? Bakit sa palagay po ninyo, Ma'am Sheila, importante kayo
doon sa mga komunidad kasi meron naman tayong mga social workers talaga. Meron na O may MSWO. mga MSWO. Pero bakit sa palagay mo importante kayo at talagang nilagay kayo, no? Nagtalaga si MSSD ng mga para social workers para doon sa mga komunidad na kailangan nito. Yes po. Mahalaga po ang para social worker kasi kami po yung kumbaga unang kamay po na nag-aabot ng tulong mula sa mga taong apektado papunta po sa ahensya po ng gobyerno. Unang-una, MJ, mas kilala nila yung mga tao sa komunidad. kasi Nakikita na nila sa pag-abot mo pa lang na nakakuha ka na. Balik na dito, balik-balik ka, duha ka na balik-balik na So alam niya na kaagad, yung pinaka-advantage nun. Kasi si MSWO, hindi naman niya kilala lahat ng tao sa komunidad. So para social worker talaga yung bantay, yung nakakuha ka na, they give chance to others. Kasi one of the requirements to be a parasocial worker, dapat residente ka sa lugar. Sa community. So yun, maganda yun. Kaya nga importante talaga yung role nila doon. At ano pa po ma'am, ano pa po sa palagay niyo yung importance ninyo doon sa community? Sige, well, yun po, yung pagtulong po sa lahat, hindi lang po sa mga apektado, kundi po sa mga kaibigan at kasamahan po sa komunidad. Yung pagbibigay, yung building trust. You know, there are communities that do not trust the government. Alam natin yan. Why? Because there are a lot of instances na akala nila niloko sila ng gobyerno dahil nag-promise na ganito, nag-promise na ganyan, pero hindi nangyari. Because merong mga interventions along the way na hindi naman kagagawa ng gobyerno. Meron talagang selfish. Meron talagang mapanlinlang at abusado ng mga officials in the ground na nag-intervene doon sa dapat tulong ng gobyerno. Pero si para social worker ang nagbe-bridge ng gap na yun para bumalik yung kumpiyansa ng community doon sa mga tao ng gobyerno. Lalo na dito sa MSSD. Kailangan natin yung magsasabi na sumali kayo, magpalista kayo. Sigurado ito na makakatanggap kayo ng tulong. Wala na po itong hocus-pocus. Wala nang modus ito. Talagang kung anong sinabi na tulong, yun ang ibibigay sa inyo ng gobyerno. Yun ang ibibigay ng MSSD. At doon ang papel ni para social worker na siguraduhin na maibalik yung tiwala ng community doon sa gobyerno na nagsisilbi doon sa komunidad. Napaka-epektibong support nila actually. Kasi yung mga MSWO, di ba, we only have one MSWO. Tama ba ako, Sir Razul, na mayroong isang MSWO lang per munisipyo? Yes po. Oo. Kaya yung mga para-social workers, talagang sila, kanang kamay sila ng mga MSWO na hindi maabot yung iba't ibang barangay, no? Opo. Actually po, sa kada munisipyo po, mayroon pong 1 hanggang 3 para social workers. Kaya po, sa napakadaming programa po ng MSSD, hindi po kaya po ng 3 tao lang po ang i-manage nila po yung programa. Kaya po, andyan po yung mga para social worker din po para po mag-augment po. Mag-augment sila kasi additional manpower po sila, no? Kasi katulad ng payouts. So sila po kasama po nila sa pagmamanage po ng Actually, multitask sila. Lahat ay Gusto ko ginagawa itanong nila. kay Sir Razul, mas bumilis ba yung trabaho ninyo? Mas mabilis ba yung pagresponde, pag-monitor, pagbilang ng mga tao na affected in a disaster response activity? Yes po. Napaka-crucial po yung contribution po ng para social worker kasi sila po yung nasa ground. Sa kanila po yung mga first-hand informations na kung saan is like halimbawa sa disaster, no? Sila po yung kaagad-agad na makakaresponde sa area. Alam nila kung ilan po yung affected. Tapos sa dali po yung makaka-validate. So yung mga information po, yan po yung mga information po is very crucial po sa atin po sa region po, no, para malaman natin kung ano po ba yung mga proper interventions po na MSSD ang bibigay po sa ground. Kasi si para social worker din na magsasabi na kasi pagka may disaster kasi MJ, madalas may mga pumupunta from different area doon at nagkukunwari na biktima rin sila para makakuha ng ayuda. Yes, Mapagsamantalang mga nilalang. Pero si para social worker would help validate, no? Help validate these people na talagang affected at sasabihin na hindi ito kasali, hindi namin ito kapitbahay, hindi ito taga dito sa amin. So, ang tanong dito kay Miss Sheila is,
at stake din yung life nila. Life, no? yung seguridad, Oo, no? kasi may mga masasama ikaw pala, talaga ikaw pala yung Oo. nagsabi na hindi ako kasali ha. Oo. Bantay lang ka sa kuha. So ma'am, meron po ba kayong experience na ganyan na medyo threatened kayo? Medyo napagsabihan kayo? O medyo na-reprimand ka or na tinakot kayo na, ba't hindi mo ko sinali dyan? Isali mo ako dyan? Mga ganyan. Yes po. Mostly po is dinadaan po nila sa biro. Oh! So, at least biro lang to, no? Pero wala bang talagang threat na talagang tinithreat ka na? Ganyan? Wala naman po. So, Kasi very good. isali mo ako dyan ha. Bantay lang ka sa kuha. Mga ganyan. So, yun. Maganda no napag-uusapan natin kasi nga gusto natin talaga i-highlight yung trabaho ng mga humanitarian workers, lalo na yung mga para-social workers natin sa ground kasi talagang sila yung first responder. Oo, bakit natin hinighlight? Kasi ito talaga ang tunay na diwa ng volunteerism, no? Kasi hindi naman malaki yung sweldo nila dito. Yes. Oo, ang ano lang to, allowance, no? Allowance Kasi lang. kulang pa nga ito sa mga pamasahe nila at mga pagkain nila na kailangan. Umaabuno pa si Sir Rasul, eh. And oo, at ito yung pinakamagandang initiative ng MSSD, no? Na MSSD BARM na wala sa ibang mga lugar. Wala sa mga ibang lugar to. Wala mga para social workers yata sila sa ibang mga lugar. Oo, Talaga, sa si BARM BARM na lang to? meron nito. At I think maganda rin siya na i-replicate sa ibang mga lugar, lalo na doon sa mga may mga lalayong communities. Kasi ito talaga ang volunteer work talaga to eh. Kasi magkano lang naman yung nare-receive nila. Allowances, Diba? honorarium yung Oo, nire-receive. allowance lang talaga to. Not even, Pero yung trabaho nila pang full-time. correct. Oo. Minsan Tsaka- sobra-sobra pa pagka disaster, may tsaka disaster. frontliner, no? Pag sinasabing frontliner, at least dahil ikaw talaga yung nauna doon, panahon ng Siyempre, kalamitan. nauna siya kasi Conflict. kung backliner na kung sa huli siya. Joker pa talaga. Sorry lang. Sige. So, ngayon, ang tingin mo, Miss Sheila, ang tingin mo ba, lahat ay pwede maging para social worker? Yes po. Okay, so ano dapat ang quality or yung qualification ng isang para-social worker sa tingin mo? Kasi sabi mo kasi kanina mahirap diba? O hindi pwedeng basta-basta lang maging Yes, para-social worker. Pero anyone can be a para-social Yes, worker. po. Ano sa tingin mo ang dapat qualification, katangian ng isang para-social worker? So, unang-una po, ang katangian na dapat meron ang isang para-social worker is may malasakit. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa salita o sa gawa, kundi dapat yung puso yung nagtulak paano gawin yan. Dapat may masakit, may puso. Very deep yan, ha? Hindi ako pwede dyan. Kasi wala kang puso. Yan, ibig sabihin, may compassion sa kapwa. Yes. Inuuna, madalas, yung kapakanan ng ibang tao. Tsaka nakikita naman yun sa yung karakter ng isang tao talaga, na kahit kung yung parang allowance lang yung gusto niya doon. Kasi, ang sinasabi ni ma'am, yung dapat ikaw ay may pakialam. Kasi merong tao walang pakialam, nasunugan na sila, malayo naman ang bahay ko dyan. Di ba yun na yung, alam mo, maraming mga taong ganyan, this is a reality, na ay malayo naman ang bahay ko dyan, bakit ako tutulong? Ang nangyayari nga, kahit na hindi naman bahagi doon sa mga trabaho nila, nagiging parte pa rin sila doon sa mga suliranin, no? Yun yung, parang in-imagine ko yung life ko kung ako ay para social worker, parang bit-bit mo lahat ng problema. Ikaw na kaagad doon pagka, merong nangyayari sa community mo na area of responsibility mo. Una ka talaga doon. Punta ka doon, tingnan mo yung mga kapitbahay mo, kung kumusta sila. And then, ikaw yung mag-una magbibigay ng tawag dito, comfort. Hindi lang naman tulong yung pinaka-importante talaga sa mga nasasalanta ng kung anong kalamidad, comfort. Ano bang sabi siya ba na sila masangpit ba? Oo. Sasabihin, sige na, tanggapin natin ito, rest assured na meron tutulong sa inyo para malampasan yung problema nito. Kasi minsan, may mga rason na mabagal yung pag-abot ng mga ayuda. No? Si para social nagsasabi na okay, darating din ito. Yung mga gano'n, Binavalidate mga simple lang ito. Binamadali natin ito para makabigay kaagad kami ng tulong sa inyo. Si para social worker yun. Ayan. So sa pagbabalik natin, MJ, more kwentuhan pa with Ma'am Sheila and Sir Rasul, no? Kaya po naman dyan lamang po kayo magbabalik po ang MSSD at your service. MSSD BARM at your service.
Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow-free Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. At syempre, bago po tayo magpatuloy ulit at sa ating kwentuhan with our visitors, MJ, ay mag-update po muna tayo. MSSD Updates. Nagbukas na po yung tindahan ng Lilingayan Marketing SLPA na pinunduhan po ng Zero Hunger Program. Yan po ay special program na ipinapatupad sa ilalim po ng Sustainable Livelihood Program. Alamin natin ang detalye mula kay Johan Faris sa Palon. Jo? Bangsamoro muna. Assalamualaikum at magandang araw mga kapangsamoro. Bilang bahagi ng patuloy na pagtulong ng Ministry of Social Services and Development para makapaghatid ng maayos ng kabuhayan sa bawat pamilyang Bangsamoro, matagumpay na naipagdiwang ang pagbubukas ng rice retailing business ng Lilingayan Marketing SLPA na sa samahang binubuo ng 30 na miyembro mula sa bayan ng Bulton, Maguindano del Norte nitong August 4, 2025. Lilingayang Marketing SLPA ay tumanggap ng 450,000 capital seed fund mula sa Zero Hunger Program na naglalayong tugunan ng kagutuman sa mga marginalized na sektor. Sa tulong ng pondo, nakapagsimula sila ng isang rice retailing business na magbibigay ng pangmatagalang kabuhayan, habang nagsisilbi ring tugon sa pangangailangan ng kanilang barangay sa abot-kayang bigas. Ang Zero Hunger Program ay pinapatupad sa pamamagitan ng alituntunin ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Gamit ang estratehiya ng SLP, tiniyak na ang mga benepisyaryo ay dumaan sa tamang proseso ng pagsusuri, may sapat na kaalaman at may tuloy-tuloy na suporta upang masigurong magiging matagumpay ang negosyo. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang ayuda ang naipapaabot sa mga kababayan natin, kundi isang matatag na hakbang tungo sa mas masagana, mas malusog at mas may dignidad na pamumuhay. Nagbigay rin ng makabuluhang mensahe si Deputy Minister Nur Aini Tan Lim kung saan ang kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng sipag, disiplina at pagkakaisa ng pagpapatakbo ng negosyo. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Local Government Unit, SLP RPMO at ang SLP Maguindano team na lahat ay nagpakita ng suporta sa tagumpay ng asosasyon. Ang pagbubukas ng negosyong ito ay hindi lamang simbolo ng tulong ng ipinagkaloob ng SLP-MSSD, kundi patunay na may konkretong hakbang na isinasagawa para sa mas matatag at mas maunlad na kinabukasan ng bawat pamilyang Bangsamoro. Muli ako po si Johan Faris O. Sapalon ng Sustainable Livelihood Program Communications Team ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Maraming salamat, Johan Faris sa Palon.
MSSD Barb. At your service. And of course, congratulations sa Lilingayen Marketing SLPA. Oh, Sa dahil- nalalago, magamit ng tama yung binigay sa kanila. at Yan. dumoble, trumiple Yes. yung kapital Oo. para mas maginhawa ang bukas. Okay. And greetings muna tayo, MJ. Ayun. Sa ating mga live viewers na nag-uuramentado na doon sa comment section. Ay, Manay Juday, thank you. Juday? Ano bang Judy? Manay Judy pala, Oh, sorry. Manay Judy. Jude. Hello po, good morning. Watching Ayun, you. tag. Meronisa Paglas Samir. Salam. Sana mapasama kami sa programa mo, Ma'am Raisa. Yeah. Address to Minister talaga. Yes. Okay. Hello, Ma'am Jennifer Montenegro. Good morning po sa inyo dyan sa Rosary Heights 10, Cotabato City. At hello din kay Ma'am Faida. Yes. Yun, hi daw sa mga taga-ND Village. Attendance checks, Ma'am Oo. Faida. Thank you so much. Tan Al-Farid, ayan, thank you for the stars. And Baharudin Muhammad, thank you for watching. Ayan. Hello po, Ma'am Ishra Haida. Oh. And CM Campbell, talagang ito, ano natin yan sa Ano tayo, 100% attendance. 100% attendance talaga. Nor Laila Ameril, assalamualaikum, watching from a show para social worker. Hello Siya ng din. show. Oo, hello din sa mga para social worker ng Marawi City, sabi ni Ma'am Rauda Awar. Oh. Shambay Ali, salam from Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Ma'am Naida Satar. Oh, from LDS. Ang daming ninood ng mga para social workers ng Oo, Masyo. hello po sa inyong lahat. Hello, And Masyo. congratulations. Thank you so much. Happy Humanitarian Workers Day. Yes, oo. Jennifer, naka mo na ito. Jennifer Chavez Montenegro from RH10. Yan, nabasa ko na yan. Okay. Hello po sa inyo, Ma'am Baby. Ang aga-aga pa ano na kayo? Ano si Ma'am Baby? Ma'am Baby Alex. Baby boss kita pala. Baby boss kita, Alex. Sabi po, ang aga-aga po ay naniningil na siya ng 20,000. Oh, Saan dyan? bakit kami hindi nakakuha ng 20,000? Okay. May cellphone number pa pang textmate ba ito? Okay. Oo, Ma'am Baby, pwedeng mag-chat ka. PM. Private message. ka Para po. ibigay mo po yung totoong pangalan ninyo, Yes po. lugar ninyo, at ano po yung kiniklaim ninyong 20,000. Ano program po yan? Ano po itong 20,000 Para na ito? ma-validate natin yan. Ma'am Baby Kita Boss Alex. Heyra, hello po. From Sagyaran. Magandang morning sa inyo dyan sa mga taga Sagyaran. Saan yung Sagyaran? Lanao. Diba? Oo. Si Ma'am Sandy Makakwa ay watching with us. Thank you so much. Ang hepe ng PSWD. Hello po, JD Manalaw. Pansinin nyo naman ang Lanao del Sur here at Lumbatan. Shout out sa inyo at pansin na pansin po kayo ngayon. Mag-chat po kayo kung ano po yung Concern. tinutukoy ninyo. Opo, yung concern po ninyo. Ayan. Sige. Ano pa? Mona Lisa from Bacolod, Calawi. Yes. Si Hyra ay para social worker din. Sabi niya, multitasking po talaga ang mga para social worker. Sabi niya, ganyan. Hayla. Kanina si Hayra, ngayon si Hayla naman. Assalamualaikum din po. Alaikum salam sa iyo, Hayla. And Yana, thank you so much watching from Basilan. Ayan, may mga taga-Basilan Binitpindato. tayo. Para social worker ng Taraka. And of course, sa Sister Lumo. Asan Hello. siya? Jensen. Noems. Mancuyo. Good morning sa iyo, Sister Rakas. Ayan. Si Haro ay watching at si Tatay, thank you so much. At si Johan pala ay nandito din. Ay, thank you, Jo. Sabi ni Ma'am Alimudin, sabi ni Sir Alimudin Pinto, huwag ka pong kabahan, ma'am. From Tamantaka Trian. yay! Grabe ang support ha. Huwag kang kabahan, ma'am ha. Hindi ka kabahan si ma'am dahil talagang hindi nga siya kinabahan doon sa pagdulong doon sa mga disaster. Ito pa kaya nakaupo lang. Correct. Talagang caring niya ito. Henry, Trish, thank you so much for watching from SGA. Hello po, Haya MC. Ang daming Fatima, nanonood hello. sa atin ngayon. Oo. Thank you so much. And congratulations po sa lahat ng mga para social workers na nakikinig at nanonood ngayon. Kami po ay talagang saludo sa inyo. Yes. Tama po
ang desisyon ni MSSD na kayo ay kunin para maging katuwang ng ating mga social workers, no, na tumulong sa komunidad kung saan po kayo assigned. So congratulations po and job well done. Yes. So, sabi naman ni Queen Amirol, thank you so much MSSD for this kind of opportunity. And thank you so much for active MSWO ng Ganasi. Mula Hello. sa Lima, Saipudin, Agwam. Tama Ayun. ba? Oo. Proud para social worker po siya. Oh, ng Ganasi. Oo, hello po sa inyo dyan. Ang daming nanood sa atin na taga-Lanao. Thank you so much. Meron din sa Taraka. Hello po sa inyo. Henry, good morning po Ma'am MJ and Sir Jeff from SGA. Yeah. Hello, good morning Henry. From Masyo. Ang dami Tagalano daw Ang sir. daming Tagalano. And hello din po Ismael Grande. Very active yung mga para-social workers ng Lanao. Thank you so At much. hello from Bungaw, Tawi-Tawi, Trix Brooks. May mga taga-Bungaw din. Okay, at maganda at mayroong internet connection doon. Malakas siguro at tayo napapanood talaga. Oo, sabi ni Jalila, alhamdulillah, parang superhero po ang mga para-social workers. Why? Ayan. Ay, nakakataba ng puso, diba? Oo. Oo. This is Sige. really Humanitarian Day. Maraming salamat po sa inyo ha. And of course, balikan natin si Sir Rasul at Ma'am Yes. Sheila. Puntahan natin yung iba pang mga gusto nating itanong kay Ma'am Sheila. Ang tanong ko naman, Kel, may tanong ka pa ba kay Ma'am Sheila? Kasi ang tanong ko kay Sir Rasul Sige, na eh. itanong Okay. mo muna si Sir Ras. Sige. Si Sir Rasul naman, dahil under siya ng Disaster Response and Management Division, kung saan nakaangkla lahat ng para-social work natin. Kumusta naman si Sheila bilang para-social worker? Bakit ito nakapasa? Ganun talaga. Kumusta naman si Ma'am Sheila? Yan. Si Sheila or Sheng sa trabaho is isa siyang dedicated community leader ng para social worker dito sa Cotabato City, na kung saan is walang sawa siyang nagsaserve kung anong bawa, especially kung meron sakuna dito po sa Cotabato. At saka siya din po yung bilang leader din po, no, parang kinocombine niya yung passion with practicality sa baba. Ganun siya. Magaling si Sheila, yung katangian din niya na kung saan is lumalaki na natin. Na kung saan isa sa katangian ng para-social worker is dapat empathetic. Empathetic si Sheng. Kung saan is naramdaman niya kung ano man yung naramdaman ng mga halimbawa po na sa evacuation centers. So, po. And yun po, no, ang hindi ko makalimutan kay Sheila, no, nung last year halimbawa, kasi panahon ng El Nino. Tapos meron pong mga beneficiaries po tayo na nangailangan po ng mga additional requirements. So siya po yung naglalakad, pumupunta ng office. Kahit na mainit po, no, pinupuntahan niya po yung mga beneficiaries tsaka yung mga kasama na para social worker. So that's really extra mile kasamang Jeff. Kasi kapag ka ikaw yung victim survivor, ikaw dapat yung magdadala ng mga mga requirements mo no, to avail the support. Pero sa kwento ni Sir Rasul, si Ma'am Sheng mismo tumutulong para mas mapadali yung pagkuha nila ng mga requirements. Yes po. Kasi iiyak na yan si Ma'am Sheila. hindi lang po sa mga beneficiaries po, no, pati din po sa mga kasama niya. Kasi naka-assist din po siya sa mga during IPART, yung mga profiling. Kasi system ito, information system, so medyo techy. So nag-assist po siya sa mga kasamahan niya. And sa komunidad ni sa Cotabato, no, si Sheng is hindi lang siya isang volunteer, kundi isa po siyang member ng family po, na kung saan is meron po siyang malasakit sa kanyang kapwa. So good choice pala talaga si Ma'am Sheila. Good choice talaga. Oo. Pero itong para social workers natin, Sir Rasul, under sa what program ito ng MSSD? Anong programa to? Apo. Ang para-social worker po is Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan. Ito po siya isa program, bahagi po ng programa under po ng Disaster Risk Reductions and Emergency Assistance Program ng MSSD po. So ito po yung sa atin lang din ito, no? Yes, Bangsamoro lang meron ganito talaga. Yes po, yun po yung nakaka-proud po sa ibang region, meron bukod tanging region na meron po para social worker. Ito po yung programa na ito po yung deployment po ng para social worker para po sa mga disaster related activities
or di kaya even protection, related sa protection activities din po, tinatap po din po ang mga parasocial workers sa ground. Kasama ba dito yung syempre yung monitoring natin ng mga child protection and gender-based violence? Yes po. Kasama, no? Oo. Kasama din po sila, kaagapay din po sila sa area. So para silang mga GBV monitors, Oo. no? Gaano karami na yung mga para-social workers natin dito sa Bangsamoro region as of this time? At may plano ba na dagdagan sila, sir, in the future? Ang idea po ng para-social worker po is yung pang blanket po, kung saan is lahat po ng barangay is meron po isang at least isang para-social worker. Sa bar po, meron po tayong 2,592. Kasali na po dyan yung SGA at saka Cotabato City. Dami, 2,592. Yes po. So, enough na po ba yun? Or kailangan pa magdagdag sa palagay po ninyo? Based sa experience ko po, no, especially sa Tawi-Tawi, no, kasi iba po kasi yung tawag dito yung sa mainland at saka sa island. Kasi sa island provinces mo like yung Tawi-Tawi is meron pa kasi doon mga barangays na Malayo ba? Opo, sa sitio is sa kabilang isla. Ganun. So parang geographically Challenging, yun po, yun. nangyayari. So kailangan po dun, so I'm sure yun po yung yun po yung tawag dito yung bukang bibig ng province ng Tawi-Tawi na kung saan is Kung pwedeng dagdagan. po. Kasi hirap po sila sa halimbawa po sa mga pamasahe. Napakalaki po ng pamasahe po Actually, sila. sa pamasahe kasi. I think kailangan nila ng partner. Halimbawa, para social worker sila pero yung isa marunong magmaneho, may motorsiklo, mga ganong requirement. Yung isa may bangka o marunong mag-drive ng bangka para tandem, no? Maganda kasi na tandem din talaga yung mga para social Mas worker. magandang dagdagan talaga Dagdagan. across bar, no? Oo. Oo, hindi lang sa mainland. Kasi, yun na nga, ang Challenge talaga yun. Oo, kasi nga, ang trabaho talaga nila ay napakalaking support doon sa ating mga MSWO, no? So, mas maganda sana kung madadagdagan pa. But syempre, alam naman natin na kaakibat nito ay syempre the budget din, diba? Yes po, Oo. opo. So, 2,590, ito malaking, yun. Magkano figure na yun. tinatanggap nila kada buwan as honorarium? Yes po. Yung allowance po na natatanggap ng kada para social worker is 4,000 every month. Ito po hindi po ito yung sahod. Kung baga, yung pang sinabi po ni Ma'am Jen. Token. Appreciation yan. Pamasahe. Kulang pa yan sa pagkain. papasalamat natin Yes sa po. kanila. Oo. Sa barangay ba, may instance na nagbibigay din ng counterpart or halimbawa tulong, token din sa mga para social worker na As of now po, sa experiences ko po sa field, wala pong wala pa. binibigay. So barangay, baka naman. po. No? Kung may mga extra ng ano dyan, kaysa divert niyo yung mga itulong na lang ninyo sa mga para social workers. Oo. Correct, Yes, correct. May sinabi dito si Ma'am Faida. Sabi niya, kaway-kaway sa mga para-social workers na paralegals din. Paralegals Kasi din. sabi niya dito, thank you so much Ma'am Faida, kasi si Ma'am Faida ang focal ng Women's Welfare Program. Sabi niya, may mga para-social workers po na trained on paralegal under the Women's Welfare Program. May ganyan din May pala. ganyan din. Kasi ito yung dagdag na skills sa kanila. Kasi Si Ma'am Sheila, paralegal. naka-undergo ka na ng paralegal training o hindi pa? Hindi pa po. So, Baka meron soon, pa no? for Cotabato City. For Oo. Cotabato City. Kasi importante din yun. Dahil, alam mo, minsan abala sa mga tao sa community na pumunta ka pa sa PAW, pumunta ka pa sa kung saan nag-o-offer ng legal service, baka pwede namang first hand, no? Tawagin na lang si para social worker at tanungin sila kung ano ba ang pwede namin gawin dito sa mga simple na problema sa community na kailangan ng legal actions. Correct. Yun So kasi even yun even yung paggawa lang ng affidavit, kasi one of the magandang skills yan sa paralegal training yung paggawa ng mga sanaysay, yung affidavit making. Kasi kung pupunta ka pa, pupunta ka pa sa magkano, 200 ba yan? Tsaka ano mga requirements kapag halimbawa ano mga requirements kung gusto mo magpatitulo ng lupa mo or gusto mo yun naman palagi madalas ang ang concern paano ang mga requirements para mag-secure kayo ng mga birth certificate or legal documents yung mga ganyan Yung mga basic requirements, basic documents, Oo. ayan. So yun. So hopefully
soon, no? Lahat ng mga para-social workers ay matrain din ng paralegal service. Oo. So, ibig sabihin, linawin lang natin, itong mga para-social workers, under siya sa Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan program ng MSSD, pero this lingkod ay under the DRMD. Tama Opo. ba? Pero wala namang para-social workers na under sa WWP, wala naman. Wala po. Pero ang sinasabi ni Mang Faida ay Yes po. may mga para-social workers na nag-undergo ng paralegal training, kung saan naman ang paralegal training ay under the Women's Welfare Program. No? O baka maguluhan At saka, gusto ko rin sana malaman, MJ, kung institutionalized na ba itong programang ito. Kasi baka pag nagbago yung administrasyon, tanggalin nila yung programa. Ay, ayoko na yan. Palitan yan. May ganun bang pwedeng gawing eksena or hindi na talaga? Pagka may programa na, ito na yung programa, hindi nyo na pwedeng tanggalin yan. Ano po kaya ang ano natin dyan? Kasi maganda tong program eh. Ayoko kasi sana siyang matanggal. Pag magpapalit, malapit na ang eleksyon. So, baka palitan yung mga ministers, palitan yung mga heads of offices at magbago yung direksyon. Ako, sayang yung programa. Sige po. Oo. Kumusta? Ito, meron bang, gaano katagal yung programa? Magsistay ba siya sa MSSD for a lifetime? Ganyan. Personally po sa akin po, sa akin palagay po na yung para social worker po tong Likod Pamayanan, no, hopefully dapat sana, no, kasi ideally dapat magkuhan kasi malaki po yung Contribution. Kasi yun ang fear ko dahil ito ay regionally funded, hindi naman siya national program. Yearly funded po. So yearly funded din siya. Baka kasi tapyasin. Ano ba yan? Yun na nga po. So, Dagdag lang ng ano yan. Hindi makita yung importance ng mga ng trabaho. Pero ito namang Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan ay Bangsamoro funded project. No? Ito ay mula sa kaban ng Bangsamoro government. No? Iba naman yung nationally funded projects which is DSWD yun. Pero tayo naman, alam naman natin sa ilalim ng ating Minister Attorney Raisa Jejuri na maayos yung pag-establish talaga ng mga magagandang programa at nakita natin talaga yung magandang contribution. Hopefully talaga magkaroon ng legislation for this. I think kasi hindi pa siya legislated kapag ka isa sa batas, hindi siya pwede tanggalin kasi ano na siya, institutionalized na siya. Yun yung gusto kong sana na gawing effort para talagang sa atin na meron na talaga tayong para social worker. This is a very very good program. In fact, dapat i-replicate ito sa ibang mga lugar. Dapat dagdagan pa. Dagdagan pa. Yan. Sige, so Roswell, last na lang from me, ang tingin mo ba, ikaw bilang social worker, RSW talaga na under the disaster response, no? Gaano kahalaga tingin mo yung papel ng mga para-social workers bilang mga kaagapay ninyo, no? Sa pag-responde dyan sa communities? Apo, sila po nga po, no, malaki po talaga yung contribution nila sa amin po, sa overall po sa MSSD. Kasi yun na nga po yung binanggit ko kanina, no, limited lang po yung workforce natin sa MSSD. So yung contribution po nila, yung presence po nila is napaka-importante na po. Kasi hindi natin kaya po lahat po na-implement natin yung programa. Sana sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, sana nakita nila na Na-appreciate nila. Kasi sinabi naman natin kanina yung objective natin. Kasi baka nagtanong kayo kung bakit kailangan nyo pag-usapan yan? Bakit kailangan nyo silang i-highlight? I hope nasagot yung tanong mo. Kailangan namin i-highlight dahil ito ay in observance of the World Humanitarian Day at walang ibang pwedeng masabi namin na mga humanitarian workers na talagang yumakap doon sa diwa ng volunteerism ay ang ating mga para-social workers. At this is just the rare opportunity din na mabigyan natin sila ng recognition. Yes. Kasi At most of the time kasi nakikita natin sila, trabaho lang naman nila yan. Para na lang ordinary, para na lang hayaan mo na, ganun man talaga kasi trabaho nila. Pero no, they're doing an extra mile. They are volunteers na binigyan lang po para social workers. They are volunteers. Hindi po sila sumasahod, binibigyan lang po sila ng token of appreciation or honorariums para naman po meron silang panggasto-gasto, meron silang pamasahe. Pero hindi po sahod yun. So I hope the next time you see a para-social worker, mas maging compassionate kayo.
sana maisip ninyo na sila po ay volunteers at tinutulungan po nila kayo. Yun. Kaya big shout out para sa lahat ng para social Yes. workers ng MSSD. Oo. Thank you so much sa lahat ng inyong mga anong tawag dito? Ano yung pag-agwanta ba? Oo. Patience. Patience, Oo. ayun. Sa inyong Pasensya. patience, sa inyong hard work, na kahit na ito ay voluntaryo lamang, napakarami pong naiambag ninyo. Kudos sa inyo. Para sa ating communities. Ayan. Ma'am Sheila, final word po ninyo, ma'am, para sa ating mga tagapakinig and of course sa mga kapwa po ninyo para social workers. Para po sa sa kapwa ko po, para social worker, alam ko po hindi madali ang ating trabaho. Harapin mo natin ang init ng araw, lamig ng ulan, or yung bigat ng kwento ng ating kapwa, nandito pa rin po tayo na maging matatag. Mapapayo ko lang po is, alagaan po natin hindi lang pong ating komunidad, kundi pati ang ating sarili. Dahil po, sa bawat po pagtulong natin, merong buhay na nabibigyan ng pag-asa. Kaya wag po tayong mapagod na at hindi tayo magsawang magmalasakit. Dahil po sa bawat kamay po na inaabot natin, may pusong nabuhay. So, maging ilaw po tayo sa gitna ng unos. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sheila Zacarias. Napakalalim naman yung mga ano ng Sheila. Oo. Ang ganda nung sinabi niya. Ano yun? Ulitin mo daw? Yun na yun. I-rewind nyo na lang po yun. Basta maganda yung sinabi niya. Sa mga ulan-ulan tsaka sa araw-araw yun. Sabi niya. Sheila, thank you so much po. Sheila Zacarias, para social worker from Barangay Rosary Heights, number 8. At final words po sa Rasultino. Gusto ko po i-remind ng lahat po na ang humanitarian work po is hindi lang po ito pagbibigay ng tulong. Ito po ay pag-recognize sa pakikipagkapwa-tao na dapat po kahit ano pa man yung background mo, kung ano pa man yung mga kinaharap mo, dapat natin din irespeto na mayroong dignidad, tsaka tawag dito, by supporting each other, na kung saan is makakreate tayo na kung saan is maganda, na kung saan is wala pong maiiwan, lahat po is maging masaya po. Yun. Ayun. Thank you po, Sir Rasul Tino, RSW MPA, Social Welfare Officer to po sa assigned sa Disaster Response and Management Division ng MSSD BARM. Okay. Ayan. Thank you so much, Aslima Barambangan, Usngan, Banukag. Thank you, Norlaila Ameril. Ayan, nag-away-away na sila dito. Sinabi mo kasi motor. So sabi ni Norlaila, may motor si Omelhar, pero di marunong. Dito pa ka nag-usap. Okay. Sabi ni Omelhar, nagsalita ang nag-practice, pero nalayasan ng taga-turo. Di ba? Bongga naman. Bongga naman. Ayan, thank you so much. Sabi ni Ma'am Faida, ingat kayo lahat sa field para social workers. I hope nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin ngayong umaga. Nag-enjoy ako eh. Thank you so much, everyone. At nagtapos na naman ang ating isang oras na programa ng MSSD muna. MSSD, Bangsamoro muna, MSSD at your service. At of course, kung may mga karagdagang tanong kayo ukol sa lingkod pamayanan para sa kapayapaan at lingkod sa mga para social workers natin, mag-chat po sa atin o di kaya sa ating hotline number 0919-480-4265. Again, 0919-480-4265. Muli, ito po si Angel Alfers. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng ating mga nakasama para maging successful yung program sa Information Communications Division ng MSSD BARM, thank you so much sa inyo. Carl Daniel, IT Specialist ng NDBC, and of course, ang ating pong technician on board. Nandito si Jeff Lungakit, si Chief Rupert Sapuay, and nasa transmitter site si Jonathan Estorbo. Ako po si Jeff Mendez. Thank you. Have a safe weekend. And I hope and appreciate po ninyo yung ating pag-uusap at kwentuhan ngayon. And kung may mga concerns po kayo, don't forget
and don't hesitate to chat Yes. dito sa ating pong Facebook account or pwedeng mag-text po sa atin dyan po sa ating hotline number. Maraming salamat, maging safe po tayo, enjoy the rest of the weekend at magkakarinigan ulit tayo next Saturday dito lamang sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.